Isang malaking hamon ang pagkakaroon ng sakit na kanser. Paano kaya ito nalagpasan ng ilan sa ating mga kababayan na cancer survivor? Narito ang report ni PIA intern Gemma Ridanam. Ikatlo sa pangunahing sanhi ng pagkamatay ng tao sa bansa ay ang sakit na cancer. Pumapangalawa naman ito sa syudad ng Baguio. Ayon sa isang pharmaceutical company, higit 180,000 hanggang 200,000 ang nadadiagnose taon-taon at 100,000 ang bilang ng mga namamatay dahil sa sakit na ito. Sa bansa, may 5 taong cancer survival rate depende sa uri ng cancer. Kabilang sa mga matagumpay na lumaban sa sakit na ito ay sina Marivic Bugasto at Eliseo Balaris Jr., mga cancer survivors na ngayon ay nagsisilbing inspirasyon sa iba. I am a cancer awareness patient advocate. I am a breast cancer survivor. I was diagnosed in 2005. And then I thought it was okay lang because it was only 0 to 1. So I thought I was okay, but then I started to have bone pains. Upon checking again, diagnostics and all, yung stage 0 to 1 was upgraded to, I say upgraded as a joke. It became stage 4 na. The cancer moved to the bones. In 2005, they removed my breasts. It's bilateral mastectomy. And then in a span of how many months again, basta within a 6-month period, I have 3 major surgeries and then treatment in between. Pagkatapos ng pakikipaglaban sa sakit na cancer, ay inialay ni Marivic ang kanyang buhay sa pagtulong sa ibang cancer patients upang malabanan ang naturang sakit. Ang organisasyong Mindas Bodies at I Can Serve ay plataporma upang maipalaganap ang tamang impormasyon ukol sa iba't ibang paraan upang maiwasan ang pagkakaroon ng cancer at mga sanhi nito. That I Can Serve and Mindas Bodies also, and the other cancer support groups in Baguio now. Thankfully, dumadami ang mga grupo na. Dati-rati, it's face-to-face na engagements with the patient and the families. Meron na ngayon mga faith-based. So, it may be a Methodist group, a born-again group, a Catholic group, ganyan-ganyan, na nagbi-visit ng mga pasyente. One thing that our organization does now is navigation. In the past, how many conferences and seminars in Manila, Baguio, na lulod for best practices. Bakit? Kasi we do navigation. One of yung ginagawa namin sa navigation is teaching patients a guide how to access financial assistance from the different agencies. So, tapos na ako dun sa mga face-to-face na engagements. Ang ginagawa ko ngayon, networking with stakeholders. Andyan ang DSWD, SISWADO, PCSO, PhilHealth, pinagyan. And then, learn from them and ask them, what can you do for our patients? Ganyan. And then teach the patients how to work their papers. Para noon, mapapagamot. Kahit anong gamot, marami na yung itinutulong. Yung ganyan. And we always remind them also na, meron na tayong Universal Healthcare Law. Ang sabi na sa Universal Healthcare Law, bawat Pilipino dapat may access sa financial assistance, medical assistance, yung mga ganyan. Kaya maraming nagagamot na. Yung gano'n. So, their navigation. Navigation how? Pagka may lumapit sa akin, may bukol, nag-screening kami, may suspicious na, we take them to for diagnostics.
And then from diagnostics, pag may sinabi kailangan ng biopsy, we bring them to biopsy. Pag sa biopsy, sabi na, they need treatment or they need surgery, we bring them to surgery. Ganyan. Siya ay simbolo ng katapangan at pag-asa upang lalong magpakatatag sa anumang dagok ng buhay. Isa rin sa mga survivor ng cancer ay si Eliseo na matapos ang kanyang laban ay mas piniling ipagpatuloy ang buhay ng may misyon, ang magbigay ng inspirasyon at pag-asa sa iba. I was diagnosed 2020 and the result was positive, stage 2 breast cancer. Pag may seminars o dyan na maganda yung early detection para huwag mo nang hintayin na yung grabe na mahirap nang gamutin talaga. Mas maganda yung early detection o alaman o meron, at least maagang ma-check up ka, mas okay. Yun ang advice ko sa mga tao na tapos hindi na ngayon lang sasabihin na babae lang mayroong ganon. May lalaki din. Yung doktor ko nga sa North 3, first time niyang nag-opera ng lalaki, puro babae. Katulad ni Marivic, hindi rin hinayaan ni Eliseo na maging hadlang ang sakit sa kanyang pangarap. Sa halip, ginamit niya ito bilang motibasyon upang magpatuloy at makatulong sa iba. Tunay nga na kahit gaano kahirap ang laban ay posible pa ring makahanap ng bagong bukas basta't mayroong dedikasyon, katatagan at tiwala sa sarili. PIA SLU Intern, Jemary Danang para sa PIA News Cordillera.